Good day kay ARC. Ito pong muli si Christopher Chu ng ARC Game Farm. Magbibigay ulit tayo ng konting update dito sa ating range. At the same time, yung mga bloodlines na ginamit natin dito sa ating mga cockerels na October born. Tara, samahan nyo kami. Welcome, andito ulit tayo ngayon sa ating episode 4, itong ating part 1. So update natin do sa mga crosses na nagpanalo natin last stag season. Mostly yung mga grays natin na nakakross sa sweaters, the golden boy sweaters natin. At the same time, yung sweater kelso natin na ganun din, nagpanalo rin. It so happen na yung mga nilabang kong mga stags this year, especially do sa circuit namin sa Santa Rosa, mostly yung sweater kelso na nilabang ko, out of 9 stags na nagamit ko, 8 yung nanalo, 1 yung natalo natin. So uulitin natin yung mga crosses na yan. Same time, yung mga sweater Gilmores, lagi naman yan, nandyan, sweater roundheads natin. Ito ngayong mga stags natin dito, siguro ano na to ngayon, October, November, December, 2 months na sila. 2 months and 3 days. So basically, nandito ngayon ay ating yung mga dome, yung mga white natin, yung gray sa mga off colors. And then nandito pa rin yung ating mga sweater na golden boy. Yan pala yung mga Gilmores na ginamit ko rin. Nailaban sa Manila Coliseo, yun, nagpanalo rin. And then dito, so konting update lang, marami tayong in-adjust dito sa range natin na pina-format ko natin. Actually, pinaayos ko lahat yung pinakalas lahat ng mga tubo, yung net, palit ng bago. Pinalakihan ko yung cut ng bawat range natin para at least medyo nakakagalaw-galaw. So itong first batch natin ngayon, mabalik ko lang, ito around mga 615 CCU ito, kasama pa yung mga babae. Pero I think mga 200 na yung kinal ko ng mga crosses na babae. So hopefully maka 300 to 350 akong lalaki rito ng first batch natin, ng early bird. Meron tayo ritong second batch ngayon. 1 month ang pagitan nila, so November born nito. Ginawa ko medyo at least 1 buwan ang pagitan para hindi, alam mo yun, natututukan mo ng gusto yung bawat batch natin ng sisiw. So hopefully makapasa ito sa local, at the same time gagamitin ko rin siya sa early bird. So magiging double band sila ng early bird and local natin. Ayun lang, ngayon meron tayong mabipisa na for local lang talaga na December 24, I think, mapipisa yung ating third batch, around mga 300 uli yun. Pero magsasalang na tayo ng pang national natin, siguro makaka 700 na itlog tayo ron, o 800. Then after nun, isang set pa ako ng mostly siguro mga pures na. Yun nga pala, yung mga update doon sa mga bloodlines natin kinuha last year. Meron tayong kinuha dink na sweaters, meron tayong kinuha mga Gilliam din. Parang ni-refresh natin yung mga old lines natin dito na Gilliam, roundhead, yung ating sweaters, tsaka yung Gilmore. So this year, kumuha tayo ng mga imported ulit. Bumalik tayo kay Gilliam para kumuha naman ng brood stag. Pumunta ako kay Gustavo, kumuha ko ng kelso niya kasi yun nga yung kelso nating ginawa na meeting last year, nagpanalo this year. So uulitin natin, medyo matanda na kasi yung broodcock na ginagamit ko ron. Ganon din sa ating sweater. So sumubok din tayo ng Jenkins ngayon na sweater, kay Jerry Jenkins. Pinaunlakan naman tayo niyang bigyan ng brood stag actually. Kumuha ko na isang sweater kelso tsaka isang sweaters lang. So wala pa ako nakuha pullet sa kanya na sweaters.
sabi naman niya sa akin, ang explanation niya sa akin is yung sweaters niya is the original pa na 5K sweaters pa ng Dink. So, ibabalik natin siya sa mga 5K natin dito na ginagamit na sweaters from Red Game Farm. So, yun lang. Masaya at alam niyo naman sa sabong, wala namang pangako ang panalo at talo. Laging kasama yan eh. Ang kakailangan lang natin, pag natalo tayo, pag-aralan natin saan tayo natalo, bakit natalo. Importante, yung nilalaban natin mga manok, dinadala natin talaga sa sabungan tayo mismo. Mahirap yung aakuin natin yung panalo ng iba na hindi ating manok. Siyempre, alam niyo na karangalan natin na marinig din natin na especially yung mga buyers pala natin, no? Update natin from Bicol, natutuwa naman ako, mga pinadala natin ng mga stags. Nag-champion sila. At the same time, yung mga nakabili rin sa atin ng materyales na happy sa mga napalabas sila mga ngayon na mga stags na nailaban din nila. So, mostly, nag-repeat buyers yung iba. Tapos may mga bago rin tayo mga buyers na pumunta. Yung mga pinadala ko kay yung kaibigan natin na si from Iloilo, si John Oibico. Sana maging successful yung mga maging maganda actually yung result nung gagawin niyang crosses sa mga pinadala natin sa kanyang sweaters and round head. Meron pa pala tayong isang gustong sabihin, no? So itong mga laban din natin, yung ating naging successful na BMEG Endorsers Cup. So, yun. Kahit papano, yung ating score, talo lang tayo na isa, happy pa rin tayo doon sa mga naging resulta ng ating laban. So, yun. Next update natin is doon sa ating part 2. Kung ano naman yung meron natin doon sa kabilang farm. Okay, mga ka-RC, good day po sa inyo uli. Kita-kita tayo sa ating part 2.